Kaya huwag mong sasabihin, bakit kulang ako sa pansin? Hindi ako minamahal ng aking magulang. Mayroon kang tunay na ama na magmamahal sa iyo na kailanman hindi ka iiwan. Sabi ko nga, lahat ng nangyayari sa buhay mo, pabor ang Panginoon sa iyo. Lagi po tayong lamang pag tayo po ay nagmamahal sa Diyos. Alam mo bakit kung minsan parang nakaharamdam ka na, bakit parang hindi ako buo? Parang kulang na kulang ang, parang kulang ako sa pera, parang kulang ako sa pagmamahal, parang wasak na wasak ang pagkatao ko. Parang hindi ako nabubuo, para bang ang lahat ng gustuhin mo ay hindi mo makuha, hindi mo magawa, kaya pakiramdam mo, wasak ako. Bakit Panginoon ganito yung aking nararamdaman? Sabi ng Panginoon, para ipakita niya, ako anak ang pwedeng magbuo sa'yo. Ako anak ang pwedeng magbuo sa'yo. Binigyan ka man ng mga napakalaking kasiraan ng mundo, winasa ka man ng mundo, inalipusta ka man ng mundo, hindi ka binigyan ng halaga ng mundong ito, ikaw ay tinakwil ng mundong ito, binigyan ka ng mga anong klaseng pagsubok sa mundong ito. Anak, ako ang bubuo sa'yo. Bubuuhin kita, anak. Aayusin kita. Pagagandahin kita. Mapupulpil ang plano ko sa'yo. Kaya kung may mga bagay man na pinagdadaanan ka, huwag na huwag mong titingnan ang problema ninyo na para bang iniwan ka ng Diyos. Di ba kung minsan, pag nagkakaroon tayo ng problema, para iniisip ko, Panginoon, hindi mo na ba ako mahal? Panginoon, hindi mo ba ako nakikita sa aking ginagawa? Panginoon, kulang pa ba? Bakit parang iniwan mo ako? Remember yung isang kwento na naglalakad ang Panginoon at yung isang tao sa buhanginan. Hinang-hinala siya. Sabi niya, Panginoon, kaninang malakas ako, nakikita ko dalawa yung apat. Ibig sabihin, kasama kita. Bakit ngayon nanghihina ako? Halos hindi ako makagalapay sa aking paggalaw. Bakit wala ka na, Panginoon? Ang sabi ng Diyos, anak, yung nakikita mong apak ko yan dahil kinakarga na kita. Dahil hindi mo na kaya. Kailanman hindi ka iiwan ng Panginoon. Kaya kung nagdaraan ka man sa problema, huwag mong iisipin, iniwan ka ng Diyos. Alam mo kung minsan, inaalaw ng Diyos yung mga challenges sa buhay natin. At inilalagay niya ito mismo doon sa harapan natin. Bakit merong Red Sea? Bakit may Red Sea sarado? Bakit may Jordan River na sarado? Bakit nung kuhain ng Panginoon ng mga Israelita doon sa Ehipto, bakit doon pa itinaan? Sa lugar na yun, at sa kabila ay bundok, sa kabila ay dagat, sa kabila nandun yung kanilang kaaway para sila ipatayin. Bakit doon pa nila inilagay ng Panginoon? At inilagay mismo ng Panginoon yung mga pagsubok sa buhay nila, doon mismo sa harapan nila, sa kanilang dadaanan, sarado yung Red Sea. Bakit doon inilagay ng Diyos? Pwede naman, dapat kung malayo pa yung mga umahabol sa Kanya, dapat binuksan na ng Panginoon para makaalis na sila, hindi sila abutan ng mga ano. Pero alam mo, pinadating pa ng Panginoon yung mga kalaban bago binuksan yung dagat. Bago sila binigyan ng daan. Ipinakita sa lahat ng tao sa paligid nila na ito ang Diyos namin. Dahil pag nakita ng mga tao yung mga pinagdaanan mo sa buhay mo, sila mismo ang magiging testimony, sila mismo ang magiging witness na magsasabi, nasa pamilya niyan ang kamay ng Diyos. Paano masasabi ng mga tao sa paligid mo na nasa pamilya mo ang kamay ng Panginoon kung wala kang pinagdaanan tulad nito? Nung wahiin ng Panginoon ang dagat at pinadaan ang kanyang mga anak, bago niya winahi, hinintay muna ang lahat ng kalaban para ipakita sa kanya ang kapangyarihan ng Diyos. At alam niyo, ang pinakamatindi dito, kung ano yung ginawang daan ng Panginoon sa iyo, yung mga gustong umatake sa iyo, doon din niya ito ibabaw. Bakit nag-aalala ka sa paglilingkod mo sa Diyos? Bakit
nag-aalala ka sa mga pangailangan mo para sa iyong kailangan. Samantalang ang Diyos po ang nagbibigay ng lahat. At pakatawin nila ron 40 years sila pinakain ng Panginoon. Bakit napakatindi ng kanilang pinagdaanan? Pag matindi po ang pinagdadaanan, matindi po ang purpose ng Diyos. Amen. Pag matindi ang pinagdadaanan mo, matindi ang purpose ng Diyos sa buhay mo. Kaya yung lahat ng pinagdaanan mo ngayon, pinatitibay ka ng Panginoon para lahat ng pangako niya sa iyo ay makamit mo itong lahat. Amen. Walang mawala, lahat ay makakamit mo. Magandang umaga po sa lahat. Purihin ang Panginoon. Welcome po. Meron bang bisita? Purihin ang Panginoon. Tayo po muna yung manalangin. Father God, maraming salamat Panginoon sa napakagandang po namin pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat Lord sa pag-iingat mo sa amin na kami nakarating sa lugar na ito ng ligtas naman. Salamat Panginoon. Pagpalain mo Panginoon yung mga salita ng iyong umaga. Maraming po Father God, bigyan mo kami ng pangunawa. Maunawaan namin ang iyong mga salita ng iyong umaga, Father God. At ako bilang lingkod mo na magtuturo, Panginoon, bigyan mo ako ng katalinuhan at maibahagi lang ayon sa iyong kalooban naman. Salamat po, Panginoon. Pagdalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Thank you, Lord. Purihin ang Panginoon. Napakaganda po ng ating Sunday School kanina. Kaya talagang purihin ang Panginoon sa mga nilagay niya ng Panginoon na magtuturo sa lugar na ito. Ang pamagat po ng ating pag-aaralan ngayon ay higit sa lahat ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Salamat sa Panginoon. Talagang napakabuti po ng Diyos sa bawat isa sa atin. Alam ko kada umaga tayo excited sa ating pagising para purihin ang Panginoon. Pero sino sa inyo yung mahilig sa kape? Amen. Diba pag nagkape ka, ang higop mo pala ng kape talagang boom! Gising. Gising ka talaga, di ba? Talagang. Pero pag inuna mo po ang salita ng Panginoon sa umaga, boom! Gising. Yun po ang pagkakaiba. Pag inuna natin ang salita ng Panginoon, napakalaking blessing po ang ipinagkakaloob ng Panginoon. Sabi sa pamagat ng ating pag-aaralan, higit sa lahat ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Sabi po sa Jeremiah 31 verse 3, sabi po diyan, napakita ako sa kanila mula sa malayo sa simula pa'y inibig ko na sila, kaya patuloy akong magiging tapat sa Kanya. Purihin ang Panginoon. Dahil ang Panginoon po ay palaging nagiging tapat sa bawat isa sa atin. Para sabihin ko po sa inyo ngayong umaga sa ating kalagitnaan, kailanman po hindi nagkulang ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Kailanman po ay hindi ito nagbawas. Ito po ay nadadagdagan at nadadagdagan pa ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Ang pagmamahal po ng Diyos sa atin ay napakalawak, napakahaba, napakalaki, napakalalim. Wala pong kapantay ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Amen. Kaya kung tayo nagdududa, lagi natin tingnan yung mga nilikha ng Panginoon sa mga bagay sa ating paligid. Binigyan niya tayo ng araw para tayo sikatan, para maging maayos ang ating kalusugan. Ng gabi para tayo makapagpahinga. Binigyan niya ng mga pagkain para tayo makakain, maging malusog. Ang lahat po ng bagay na nasa mundong ito ay ibinigay ng Panginoon sa kanyang mga anak dahil siya ay nagmamahal sa atin. Sino ba ang higit na nagmamahal sa mga anak kundi ang kanyang mga magulang? Ang sabi po sa sa Isaiah 49 verse 15, sabi po niyan, ang sagot ni Yahweh, malilimot kaya ng ina ang sarili niyang anak. Hindi kaya niya mamahalin ang sanggol na iniluwal. Kung mayroon man inang lumilimot sa kanyang anak, hindi ko kayo kalilimutan kahit sandali. Kung mayroon man daw magulang na nakalilimot sa kanyang mga anak, kung mayroon mang magulang na iniiwan ng kanilang mga anak, kung mayroon mang magulang na nagkukulang sa kanilang mga anak, ang sabi ng Panginoon, kailanman hindi ko kayo kalilimutan. Ganun po malaki ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Kaya kung minsan, huwag po tayo, kahit minsan hindi po tayo dapat mag-alinlangan sa Kanya sa pag-ibig niya sa atin. Sabi ko nga, ang Diyos po ang totoong nagmahal sa atin, kaya tayo nakakapaglingkod sa Kanya.
Kaya lang tayo nagmamahal sa Diyos dahil tayo una niyang minahal. Dahil kung hindi, ang tao po kasi to see is to believe. Ang Panginoon po, believe muna tayo bago natin makita. Sa Panginoon, dapat munang manampalataya ka. Panginoon, nananalangin ako, alam ko gagaling itong aking pinapanalangin. At pag yung pinanampalataya mo, magkakaroon po ng kaganapan. Para sa isang engineer, plano muna, wala muna yung building. Pero pag nabuo yung plano ng architect, isasagawa ng civil, isang araw makikita mo buo na. Sa ating pong paglilingkod sa Panginoon, kailangan po maramdaman muna natin ang pagtitiwala natin sa Panginoon at maramdaman natin yung pagmamahal ng Diyos para ang lahat ng ating pinangarap sa ating kaisipan at sa ating puso isang araw nasa ating harapan na naganap na dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Salamat po sa Panginoon dahil meron tayong Diyos na buhay. Salamat sa dakilang pag-ibig niya. Alam mo, ang lahat ng nangyari alam mo, ang lahat ng nangyayari sa iyo ay gagamitin ng Diyos sa ikabubuti mo. Gagamitin po ng Diyos ang lahat ng nangyayari sa atin sa ikabubuti natin. Alam mo bakit ka ngayon nagkakaroon? Tayong lahat minsan nakaranas ng karamdaman. Alam mo bakit ka nakaranas ng karamdaman? Kanina, matagal-tagal kong naranasan yung pananakit ng aking tuhod. Hindi ako makapagpuri ng talagang tumatalon. At alam ko, gumagawa ang kaaway ng pamamaraan para hindi ko magawa yung nakaugali ang pagpupuri sa Panginoon. Pero kanina totally pinagaling ako ng Lord. Talagang nawala yung kanina talagang tinanggal ng Panginoon. Kanina ko naramdaman yung sigla, talagang wala akong naramdaman sakit. Kaya sabi ko nga talagang may time, may oras. Ako'y nagtiwala sa Panginoon, lagi ko sinasabi, Lord, pinagaling mo na ako. At kanina naramdaman ko yung complete healing na binigay ng Panginoon. Yung nakaraan, alos din ako mapaglakad-lakad. Talagang, sabi ko kay Kuya dito, sabi hindi ako makatagal nang nakaupo. Pag tumayo, pag umupo ako, pag tayo ko, sakit yung tuhod ko. Eh, magdadrive na naman ako sa Marquez, papuntang San Vicente. Port Barton. So, kaya, salamat sa Panginoon. Ang Panginoon po ang nagbibigay. Sabi niya, alam mo bakit ka nagkakaroon ng karamdaman? Para ipakita sa iyo ng Diyos, He is your healer. Para ipakita ng Diyos sa iyo, siya yung nagpapagaling. Kaya pala, kasi, paano malalaman na siya nagpapagaling kung hindi mo ito mararanasan? Salamat sa Panginoon. Talagang nandun lagi ang Diyos sa atin. Alam mo kaya dumaan ka sa kakapusan para ipakita niya sa iyo, I'm your provider. Bakit ka nahirapan? Bakit ka nagkulang? Para ipakita ng Diyos sa iyo, siya yung provider natin. Siya yung nagbibigay ng lahat ng ating kailangan. Kasi kung di mo ito maranasan, hindi mo masasabi na ang Diyos ang iyong provider. Alam mo kung bakit niya pinakita sa iyo na hindi ka naging paborito sa tahanan ninyo? Yung parang hindi ka pinapansin kahit ang mga magulang mo, kahit ang mga kapatid, parang kulang ka ng atensyon. Parang, bakit ganito? Bakit para akong ampun dito? Parang hindi nila ako pinapansin. Alam mo, sabi ng Panginoon, para ipakita sa iyo, I'm your Father. Ako ang iyong ama na kailanman hindi kita iiwan. Ang sabi sa verse natin binasa, kung meron mang ina na iwan ng kanyang anak, ako na inyong ama, kailanman hindi ko kayo iiwan. I'm your provider. I'm your God. Nakakalinga sa iyo. Bakit mararanasan yung mga bagay na yun? Kasi may gustong ipaabot ang Diyos sa iyo. Gustong ipaalam ng Panginoon sa iyo na siya ang tunay mong ama. Kaya huwag mong sasabihin, bakit kulang ako sa pansin? Hindi ako minamahal ng aking magulang. Mayroon kang tunay na ama na magmamahal sa iyo na kailanman hindi ka iiwan. Kailanman hindi ka pababayaan. Kailanman ay hindi magkukulang sa iyo sa pagkalinga, sa pag-aruga, sa pagbigay ng proteksyon sa iyo. Sabi mo sa Roma
28, ito yung paboritong verse ni Kuya Mar. Talagang napakaganda po ng verse ito. Ang sabi diyan, alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ang mga sino lang ang kasama doon sa mga ginagawa na yun ng Panginoon. Napakalungkot po na hindi lahat. Ang sabi diyan ng Panginoon, sabi niya, alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Yung mga nagmamahal lang po sa Kanya kasama ron. Kaya hindi po lahat. Diba nakakalungkot na hindi pala talaga lahat. Kundi yun lang nagmamahal sa Kanya, ang kasama doon sa sabi ng Panginoon na alam natin lahat ng mga bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Hindi po lahat. Kaya mapalad ka, ikaw ay nagmamahal sa Diyos, kasama ka. Dahil ikaw ay tinawag. Kaya sabi ko nga, napakaganda ng mensahe kanina sa ating Sunday School na talagang napupulpil yung plano ng Diyos sa atin. Nagkakaroon ng katuparan yung mga plano ng Diyos sa atin. Gumagawa po. Kaya yung lahat ng nangyayari sa'yo, lahat ng mga nangyayari sa'yo, gagamitin ng Diyos. Sabi sa verse, para sa'yo ikagaganda. Sabi ko nga, lahat ng nangyayari sa buhay mo, pabor ang Panginoon sa'yo. Lahat ng nangyayari po sa atin, lagi po tayong lamang. Pag tayo po ay nagmamahal sa Diyos. Alam mo bakit kung minsan parang nakaharamdam ka na, bakit parang hindi ako buo? Parang kulang na kulang parang kulang ako sa pera, parang kulang ako sa pagmamahal, parang wasak na wasak ang pagkatao ko. Parang hindi ako nabubuo, para bang ang lahat ng gustuhin mo ay hindi mo makuha, hindi mo magawa, kaya pakiramdam mo, wasak ako. Bakit Panginoon ganito yung aking nararamdaman? Sabi ng Panginoon, para ipakita niya, ako anak ang pwedeng magbuo sa'yo. Ako anak ang pwedeng magbuo sa'yo. Binigyan ka man ng mga napakalaking kasiraan ng mundo, winasa ka man ng mundo, inalipusta ka man ng mundo, hindi ka binigyan ng halaga ng mundong ito, ikaw ay tinakwil ng mundong ito, binigyan ka ng kung ano-anong klaseng pagsubok sa mundong ito. Anak, ako ang bubuo sa'yo. Bubuuhin kita, anak. Aayusin kita. Pagagandahin kita. Mapupulpil ang plano ko sa iyo. Kaya sa bawat nangyayari sa buhay natin, gagamitin ng Diyos. Sabi niya sa kanyang salita. Sabi niya dyan, gagamitin niya. Sabi niya, alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ang mga nagpamahal sa Kanya. Ginagamit po ng Panginoon. Kaya masabi ko lahat ng nangyayari sa atin, pabor ang Diyos sa atin. Amen. Kaya kung may mga bagay man na pinagdadaanan ka, huwag mong titingnan ang problema ninyo na para bang iniwan ka ng Diyos. Huwag mo natin, di ba kung minsan, pag nagkakaroon tayo ng problema, para iniisip ko, Panginoon, hindi mo na ba ako mahal? Panginoon, hindi mo ba ako nakikita sa aking ginagawa? Panginoon, kulang pa ba? Bakit parang iniwan mo ako? Remember yung isang kwento na naglalakad ang Panginoon at isang tao sa buhanginan. Hinang-hinala siya. Sabi niya, Panginoon, kaninang malakas ako, nakikita ko dalawa yung apat. Ibig sabihin, kasama kita. Bakit ngayon nanghihina ako? Halos hindi ako makagalapay sa aking paggalaw. Bakit wala ka na, Panginoon? Ang sabi ng Diyos, anak, yung nakikita mong apak ko yan, dahil kinakarga na kita. Dahil hindi mo na kaya. Kailanman hindi ka iiwan ng Panginoon. Kaya kung nagdaraan ka man sa problema, huwag mong iisipin, iniwan ka ng Diyos. Yung mga problema niya, gagamitin niya ng Diyos para ikaw ay itaas. Para mapulpil yung plano niya sa'yo. Huwag natin titignan ang mga closed door ng buhay natin na para bang hindi kayang buksan ng Diyos.
Yung mga pangarap natin, Lord, parang hindi naman nata mangyayari ito. Parang ang tagal lang nakasara. Alam mo kung minsan, inaalaw ng Diyos yung mga challenges sa buhay natin. At inilalagay niya ito mismo doon sa harapan natin. Bakit merong Red Sea? Bakit may Red Sea sarado? Bakit may Jordan River na sarado? Bakit nung kuhain ng Panginoon ng mga Israelita doon sa Ehipto, bakit doon pa itinaan? Sa lugar na yun, at sa kabila ay bundok, sa kabila ay dagat, sa kabila nandun yung kanilang kaaway para sila ipatayin. Bakit doon pa nila inilagay ng Panginoon? At inilagay mismo ng Panginoon yung mga pagsubok sa buhay nila, doon mismo sa harapan nila, sa kanilang dadaanan, sarado yung Red Sea. Bakit doon inilagay ng Diyos? Pwede naman, dapat kung malayo pa yung mga umahabol sa Kanya, dapat binuksan na ng Panginoon para makaalis na sila, hindi sila abutan ng mga ano. Pero alam mo, pinadating pa ng Panginoon yung mga kalaban bago binuksan yung dagat. Bago sila binigyan ng daan. Ipinakita sa lahat ng tao sa paligid nila na ito ang Diyos namin. Dahil pag nakita ng mga tao yung mga pinagdaanan mo sa buhay mo, sila mismo ang magiging testimony, sila mismo ang magiging witness na magsasabi, nasa pamilya niyan ang kamay ng Diyos. Paano masasabi ng mga tao sa paligid mo na nasa pamilya mo ang kamay ng Panginoon kung wala kang pinagdaanan tulad nito? Nung wahiin ng Panginoon ang dagat at pinadaan ang kanyang mga anak, bago niya winahi, hinintay muna ang lahat ng kalaban para ipakita sa kanya ang kapangyarihan ng Diyos. At alam niyo, ang pinakamatindi dito, kung ano yung ginawang daan ng Panginoon sa iyo, yung mga gustong umatake sa iyo, doon din niya ito ibabaw. Bakit nag-aalala ka sa paglilingkod mo sa Diyos? Bakit nag-aalala ka sa mga pangailangan mo para sa iyong kailangan? Samantalang ang Diyos po ang nagbibigay ng lahat. At pakatawin nila ron 40 years sila pinakain ng Panginoon. Bakit napakatindi ng kanilang pinagdaanan? Pag matindi po ang pinagdadaanan, matindi po ang purpose ng Diyos. Amen. Pag matindi ang pinagdadaanan mo, matindi ang purpose ng Diyos sa buhay mo. Napakalaki po ng plano ng Diyos sa buhay mo. Alam mo kung bakit ginawa ng Panginoon sa kanila yon? Kasi kung hindi sila naging matibay, hindi nila nakakangker lahat ng kalaban nila. Ay yung pagdating nila pala doon, sabi nga ng mga inutusang mga espiya, para kaming mga tipaklong sa harapan nila. Sila pala yung mga higanti, paano natin sila magagapi? Pero si Joshua nagtiwala sa Panginoon, si Caleb. Kaya natin silang talunin dahil kasama natin ang Diyos. Kaya pala dinaanan nila itong mga bagay na ito, pinalakas sila ng Panginoon. At yung lahat ng pinangako ng Diyos sa kanila, nakamit po nila. Kaya yung lahat ng pinagdaanan mo ngayon, pinatitibay ka ng Panginoon para lahat ng pangako niya sa iyo ay makamit mo itong lahat. Walang mawala, lahat ay makakamit mo. Kahit ang lalaki ng kalaban nila, sabi nga ni Joshua, talagang ganun makipaglaban. Tinalo ni Joshua yung malaking tao. Talagang kahit mga higanti tinalo nila. Bakit siya tinalo ni Joshua? Kasi si Joshua nakinig sa kanyang leader. Sabi ni Moises, ganito yung gagawin. At patuloy siyang nakikinig. At yung boses ng kanyang leader, ito rin po ay galing sa Diyos na kanyang ibinabahagi sa kanyang mga sasakupan. At sila ay nagtagumpay. Kung sila po ay hindi dinaan sa Red Sea, alam mo, nung sila ay pakatawin nila sa Red Sea, sa buong kapuluan, kumikilig na ang tuhod ng kanilang mga kalaban. Kasi alam nila, ang Diyos na kasama nila ay makapangyarihan kasi wala pang Diyos na naghati ng dagat. Bakit pinakita ng Diyos yun? Para kayong lahat katakutan ng mundo. Lahat
lahat ng pinuntahan nila, natakot sa kanila, kaya na-conquer nila lahat yung lugar na dapat nilang makuha. Palakpakan natin ang Panginoon. Salamat sa Panginoon. Alam niyo sa Ilog Jordan, ito po ay talagang sabi nga isang saradong ilog din yung time na yun. Pero nung pumunta yung mga kawal ni Joshua, nung sila ay tumayo sa mga pare tumayo doon sa dala yung kaban ng tipan, nagkaroon din po sila ng daan. At dahil doon, nangangatog yung tuhod ng hari sa lugar ng Jericho. Sabi niya, yung mga yan, tumawid sa ilog. Nakati ang ilog Jordan. Sabi niya. Kaya nandun agad sa kanila yung takot. Talagang natakot agad sila. Kasi sabi, ibang klaseng mga tao yung mga yan. Nakakatawid yan sila sa ilog. Kahit anong laki ng ilog, bububukas ang ilog, nagkakaroon sila ng daan. Ibang klase ang Diyos nila. Makapangyarihan ang Diyos nila. Lahat ay kayang gawin. Kaya yung lahat ng mga tao sa kabila, natakot sila. At nung nagmamarutsing na sila, pinakita ng Panginoon, hindi kailangan ng inyong mga sandata. Magtiwala lang kayo sa akin. Ikutin niyo lang ng ikutin ang lugar ng Jericho. Pag pitong ikot nila, nawasak po ang mga pader. At ito ay kanilang napasok. Dahil lang po sa kanilang pananampalataya. Ganun po katindi ang kapangyarihan ng Diyos. Halos lahat ng mga tao doon sa Jericho ayaw nang lumabas. Natakot na sa kanila. Kasi nakita nila kung gaano katindi ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya sa buhay natin, kung may mga pinagdaanan kang ganito, alam mo na yung purpose ng Diyos. Napakalaki ng purpose ng Panginoon sa atin. At yung sabi niya sa verse na yun, ang sabi niya, sabi niya, alam natin lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Yung pong mga nagmamahal sa Diyos. Kaya magpasalamat tayo pag tayo ikasama na nagmamahal sa Panginoon. Kaya mong tumawid sa ilog. Bibigyan ka ng daan ng Panginoon. Kaya sabihin mo sa katabi mo, fight for your future. Laban tayo. Ilaban mo yung mga lahat tayo nangangarap at lahat po ng yan ay hindi masama. Lahat pong yan ay maganda at yan ay kasama sa plano ng Diyos. Pero pag nirayuma ka at sumurinder ka na, paano ka na makararating doon sa pangako ng Diyos sa'yo? Pag humarap ka sa medyo malaki-laki sa'yo, ayaw mo na. Susurinder ka na. Kaya pinatitibay ka ng Panginoon. Kaya inaayos ka ng Panginoon. Sabi niya talagang, ang mga bagay po, pag ikaw ay nangangailangan tulad ng halimbawa, meron kang kailangan halimbawa, kailangan mo yung ganun lang kalalaki, naglalagay ka ng ayagan. At yung lahat ng lumulusunod doon, itinatapo na, kinukuha mo lang yung dapat makuha. Inaayag po tayo, inaalog tayo, para makita kung sino talaga yung mga pure. At yun yung bibigyan niya ng malaking pagpapala. Kaya alam ko, tayong lahat, napakadakilang ng plano ng Diyos sa atin. Kaya panaglihin po natin ang pagmamahal natin sa Panginoon. Sa bawat ginagawa natin, lagi po natin iisipin ang Diyos. May mga bagay na kung minsan hindi natin maipaliwanag. Sabi ko nga, kagabi ako ay nananalangin at kay Daniel, kay JD, ako nananalangin sa Panginoon. Sabi ko, Lord, sabi ko gusto ko nang makalabas siya doon sa ICU, Panginoon. Gusto ko next week nandito na siya, kasama na namin. Sabi ng Panginoon, magtiwala lang kayo sa akin.
Magtiwala lang kayo sa akin. Kaya po yung lahat ng ating ginagawa, kasi nakaraan na i-share ni Sil sa akin habang nagsasalita si Kuya Martito, mayroong anghel sa lugar na ito na nakabuka ang pakpak. Hindi siya mapakali. Hindi siya mapakali kasi nakikita niya. Salamat sa Panginoon. Dahil lagi natin hinihiling ang kanyang warrior angel na samahan tayo. Amen. Sabi ko, nakapikit ka ba? Hindi, pastor, nakamulat ako. Napakasarap namnamin na ang Panginoon ay lagi natin kasama sa lugar na ito. Eh sabi ko nga, Panginoon, lalo pa kami magiging masigasig sa paglilingkod sa inyo, Ama. Sa bawat po ginagawa natin, sa bawat hakbang natin, lagi natin kasama ang Panginoon. At tayo po ay magtatagumpay. Naranasan na po natin. Kaya sabi ko, kaya pala kung minsan pinaparanas ka ng Panginoon ng mga bagay na ito, para iparamdam sa'yo na siya talaga ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya sabi, Panginoon, salamat. Ako may nakaranas din ng sakit ng tuhod. At talagang salamat sa Panginoon. Dahil Lord, ngayon ko naunawaan ang kapangyarihan ko'y talagang hindi kayang tumbasan ng kahit sino pa man. At si Kuya Mar, isang malaking testimony rin sa atin, si Paul, diba? Si CJ, si Daniel, makikita natin. Alam natin kung gaano ang kapangyarihan ng Diyos na inilalagay sa atin. Lahat tayo ng pinagdaanan natin. Si Ate B, may mga pinagdaanan din. Alam nyo, ipagkatiwala natin sa Panginoon ng lahat ng yan. Isang araw, sasabihin ng mga tao na kapalibot sa iyo, nasa pamilya ito ang kamay ng Diyos. Yun po ang gusto ipakita ng Diyos sa atin. Kaya niya nilalagay ito mga ito sa atin. Dahil gusto ipakita ng Panginoon sa lahat ng mga taong nakapaligid sa atin na ang mga taong ito ay iingatan ko sa ating mga kamay. Lahat ng ginagawa ng Panginoon sa atin, gagamitin niya yun para sa ating ikaayos. Sasabihin ko, Pastor, yung pangit ng aking mga nakaraan, kahit anong nakaraan, gagamitin pa rin ng Diyos para sa ikabubuti. Kaya po, tayo po patuloy tayong magtiwala sa Diyos. Kaya pag ako'y nananalangin, hindi ko binibigyan ng pag-aalinlangan yung pananalangin. Lalo tingin sa mga bagay na yung parang imposible. Mas masarap kasi humiling sa Panginoon yung sa tingin natin bilang tao, imposible. Kasi yun po yung mga posible sa Diyos. Yung mga imposible sa atin, posible po sa Kanyang lahat. Talagang napakabuti po ng Panginoon sa atin. Alam niyo, pag nakikita ko si Kuya Mar, nakaraan ko sa tuhod ko, siya kita ko, talagang umaakit-akit pa rin sa sabi ko talagang napakabuti ng Panginoon. Pag nagpagamit ka pala sa Panginoon, talagang. Kaya, kanina habang nag-mimisay si Kuya Mar, sabi ko, Lord, tapos yung mga awitin, mga tugmang-tugma sa mga pinag-aralan ngayong umaga. Hindi naman kalay ko sa Pastora about sa mga pagpapaawit. Meron kasing simbahan na dapat alam ng pastor lahat ng pinapaawit para i-connect niya sa kanyang mensahe. Mahirap kasi napakahirap din pag merong roles yung simbahan, tapos puro na lang kayo roles, wala na yung anointing ng parang yun na lang ang sinusunod yung kasi itong gusto ni pastor. Ay hindi, ganun. Dapat ang Holy Spirit ang masunod. Ang Panginoon ang masunod kasi gawain niya ito. Gawain ito ng Panginoon. Kaya nga, kahit ikaw ay leader, kahit sino ka man, pag hindi ka sumunod sa Panginoon, pili ka niyang alsin. Sabi ka ni Kuya Mar, si Samuel, yung haring Saul. Kaya, pag tayo hindi nagpatuloy sa Panginoon,
Kaya nga dapat maging, kumbaga yung kapit natin sa Panginoon talagang dapat mahigpit po. At pag mahigpit ang kapit natin, nararamdaman niya ng Panginoon. At siya na mismo ang kakapit sa iyo. Salamat sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Sabi ko nga, ang mga bagay na inilaan ng Diyos sa atin, hindi pa natin nakikita sa ngayon. Pero sa patuloy nating pagpapagamit sa Panginoon. Alam mo, sabi ko, bakit kung minsan nakakaranas tayo ng pakakulangan? Walang pera, parang ang lahat kulang. Alam mo kung bakit? Baka parang kan si Jonas. Takbo ng takbo. Takas ng takas. Pag tumakas siya kasi, ikaw ang magbabudget ng pera mo para pamasahin mo lang. Bigyan ka ni Lord, papalayo ka eh. Diba si Jonas, nagtrabaho pa para ibayad doon sa barko para makaalis siya. Pag ikaw ay lumalayo sa Panginoon, bahala ka sa pamasahin mo. Gastos ka ng gastos, lahat ng baggage mo dala mo. Kaya lahat ng pera mo nauubos. Pero pag ang Diyos po ang sinunod mo, pag will ng Panginoon ang nasunod sa iyo, ang Diyos ang gagastos sa iyo, ang Diyos ang magpapakain sa iyo, ang Diyos ang mag-iingat sa iyo, ang Diyos ang mag-provide ng lahat ng kailangan mo. Kaya po, sabi ko, sarap ng mensahe kanina ni Kemar talaga. Dapat po talaga tayo ay sumunod sa Panginoon dahil sabi niya, ito yung pinaka gustong-gusto ng Panginoon. Eh, salamat sa Panginoon lang po. Lahat tayo excited sa lahat ng pinagagawa ng Panginoon. Ko excited na rin na akong pumunta ng Cebu. Pero yun ang Panginoon dahil alam nyo, sabi ko, nakaragat ka dito kami kayo dito, sabi ko, first time ko makakarating ng Cebu. Nung una parang hindi ako excited, pero nung maano ko na ang Cebu, marami akong nakikita sa mga Cebu, napakaganda pala ng Cebu. Kaya alam ko, makakarating tayo. Wala pa man tayong ticket. Alam mo, sabi ko nga, ang bibor ng Panginoon, kung sa salitang kalye o salita natin dito sa yun ay swerte naman yan, sponsor siya niyan. Diba? Sa atin bilang mga anak ng Diyos, yun yung bibor ng Diyos. Bibor yun ng Panginoon sa atin. Kaya sabi nga si Pastora, wala pa tayong ticket. Sabi ko, mahaba pa naman ang ano pa April pa naman, sabi ko. Ngayon ay February. Eh, baka bago matapos ang February o makatapos ng February, March, diyan na yan. Hindi na mawawala dyan. Kasi kung makatapos pa ng April, wala na. Hindi na yun. Kaya alam ko na hinihilihan ng Panginoon. Salamat sa Panginoon. Kasi sabi ko na nakaraan, sabi ko, ma'am, paano ko aakyat sa aeroplano dito? Tuhod ko parang di may kilo. Sabi ko ganun, sabi niya sa akin. Kasi magtakbo. Pag-jogging ka kada umaga, maka-jogging pero ngayon, totally, pinanggaling ng Panginoon kasi kailangan magbiyahe. Kasi parang magbiyahe ako, magdadrive ako. Kaya, salamat sa Panginoon. Alam ko, tayong lahat, napakalaki ng plano ng Diyos sa atin. Kaya, pag nakakaranas kayo mga pinagdadaanan ninyo pag i-prepare kayo ng Diyos, gagamitin niya ng Panginoon. Sabi ko nga, kung sa mga pinagdaanan, parang lahat tayo may pinagdaanan na Kaya sabi ko, Lord, salamat. Ito na talaga. Ito na yung talagang totoong blessing na aming mararanasan. Kaya salamat sa Panginoon sa lahat na pinagkaloob niya sa atin. Lagi nating tatandaan, ang Diyos ang tunay na nagmamahal sa atin. Kailanman po, hindi nagkulang ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Lalo po itong lumalaki, lalo po itong lumalawak, lalo po itong lumalalim ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Pag ito po ay ating ninamnam araw-araw. Salamat sa salita ng Panginoon. Alam ko, lalo po tayong gagabayan ng Diyos sa lahat ng ating mga ginagawa. Alam ko sa mga susunod, hindi matatapos ang taong ito. May sarili na akong laptop. Ito kasi laptop ko kulay orange. Pink to, pink. Pink pala ito. Pink.
Kaya alam ko, bibigyan ako ng Panginoon. Siguro sabi ng Panginoon sa akin, anak, mag-aral ka muna ng laptop bago kita bigyan. Kaya sabi ko, ay may laptop naman, sabi ko, mag-aaral ako ng talagang, kasi parang napapansin ko, parang cellphone din lang naman. Pero kailangan mo talagang magpaturo. Kaya nga, ngayon na wala na yung kasabihan na, papunta ka pa lang, pabalik na ako. Ba't di tayo nagsalubong? Kasi marami sa katotohanan na lola na nagpapaturo sa ako sa cellphone. Kaya hindi ko sabihin na, marami akong alam kaysa sa'yo. Hindi rin meron ding alam sila na hindi mo alam. Kasi kaming dalawa, nagpapaturo kami kay Prince. Prince, halika muna dito. Lalo pag may napindot na hindi alam. Halika muna dito, ayusin mo ito. Kaya talagang may naunang nahuli at may nahuling nauna. Huwag natin nilagay sa ating puso, isip na ako ang matanda, ako ang masusunod dito. Kaya dapat to laging ang Panginoon ang ating bigyang karapatan sa buhay natin. Kahit bata yan. Dapat tingnan mo rin, baka naman maganda yung sinasabi niya. Huwag yung, hindi na yan. Alam ko na yan, matanda ako sa'yo. Kaya, salamat sa Panginoon dahil sa kanyang salita po, tayo po ay magkakaroon ng kaalaman na talagang sakop ang lahat. Kaya salamat sa kanyang salita ngayong umaga. Sana po ito'y nagsilbing lakas sa ating mga buhay. Nagsilbing aral sa ating mga buhay kung paano natin ipamuhay ang kapangyarihan ng Panginoon. Tayo po muna yung manalangin. Father God, maraming salamat po, Ama, sa iyong mga salita ngayong umaga. Paspasan niyo ito, Panginoon, pagmagsiming kalakasan sa bawat isa sa amin. Ama, salamat po. Pagpalaan ng bawat isa, Panginoon. Ano man yung kailangan, Panginoon, ng iyong mga anak. Lord, provide po, Ama. Salamat po, Panginoon. Salamat, Lord. Ang lahat ng ito'y aming pong pinasasalamatan sa matamis na pangalan ng iyong anak, Panginoon sa Kristo. Amen. Thank you, Lord.